Mukhang yung ano, yung well, at this point, I would consider it fake news. Yung mga sinabi ni former spokes, Harry Roque, tungkol sa ICC. Kasi mukhang ano, mukhang nadidebunk na siya unti-unti. Nadidebunk na siya unti-unti si former spokes, Harry Roque. To the point, mga Kojero, to the point, mga Kojero, na pati si Senator Bato de la Rosa, di ba magkaano yan, magkakalyado yung mga yan eh. Si Senator Bato de la Rosa, mukhang duda na rin sa mga sinasabi ni former spokes. Bakit? Kasi, ito kasi yung balita kanina. Yan, ito sabi ni Bato de la Rosa kanina. Bato de la Rosa holding on Marcos's solid rock assurance that ICC probers won't enter the Philippines. Iniinganap dyan. Panoorin natin yung balita, syempre. Mas maganda yung naririnig natin from the horse's mouth. Or from the spoke's mouth. Solid as a rock. Solid as a rock. Yung kaya sinabi sa akin na walang ICC na makakapasok dito. Hindi nyo pa rin naririnig pala. Hindi nyo pala naririnig. So, lalagay ko siya. Kasi minumute ko yan. Game. Ulitin natin. Solid as a rock. Solid as a rock. Yung kaya sinabi sa akin na walang ICC na makakapasok dito. Singtatag ng bato para kay Senator Ronald Bato de la Rosa ang umano'y binitawang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang pagtitipon sa Malacanang noong November 28, 2023. Sabi anya ng Pangulo, hindi makakapasok sa Pilipinas ang International Criminal Court o ICC para sa investigasyon nito sa bloody drug war ng Duterte administration kung saan siya nagsilbi bilang hepe ng pambansang pulisya. Dapat din anya munang kumpirmahin ang impormasyon ni Attorney Harry Roque na labas-masok na umano ang ICC investigators sa bansa. Pero kung totoo... Imagine mga Kochero kaalyado na to nila. Kaalyado na nila ito. Pero, pati siya duda rin. Pati si Bato de la Rosa duda rin. O, di ba sabi, kailangan pa rin kumpirmahin yung sinabi daw ni former spokes. Anya mo nang kumpirmahin ang impormasyon ni Attorney Harry Roque na labas-masok na umano ang ICC investigators sa bansa. Pero kung totoo mang nakapasok na sa bansa ang ICC nang walang pahintulot ng gobyerno, hindi anya ito haharapin ni Senator de la Rosa. Bagkus, hihilingin pa raw niyang ipa-deport ang mga ito. Sobrang encroachment na yan sa ating sovereignty. Hindi sila inauthorize ng gobyerno natin, then andito sila nag-conduct ng investigation, para na tayong ginagawa ng mga tao na yan, i-report ko pa sila sa gobyerno natin na i-deport ninyo ito for undesirable alien dahil nakikialam dito sa atin. Pero kung nandito na sa bansa ang ICC investigators nang may pahintulot ng gobyerno, wala na anya siyang magagawa kundi harapin ang investigasyon. I will ask DOJ, why? Why did it happen? Because as of the last conversation namin ng Pangulo, yun nga, I got the impression that his assurance to me is solid as a rock. At bakit ganito, ganon? If indeed yung pagpasok nila ay sanctioned by this government, authorized by this government, kaya nga masasabi ko na laban bawi itong gobyerno na ito. Kapag ganon ang mangyari, magiging neutral sila na somebody's doing something under their nose. Dapat alam nila yun. Sa ngayon, wala pa umanong personal na nakikipag-ugnayan sa senador na konektado sa international body. Si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel naman, walang nakikitang problema sa pagpasok ng ICC investigators sa Pilipinas. Pero mahalagaan niya na makipag-ugnayan pa rin sila sa gobyerno. Then dapat kausapin nilang Commission on Human Rights, di ba? On human rights complaints. So, impossible na hindi sila maramdaman if they are doing an honest to goodness investigation. Dapat maramdaman sila ng gobyerno. So kung walang ganyan, that looks like wala pa sila rito. Although ako personally, I find nothing objectionable kung nandito na sila.
Ayon naman kay Solicitor General Siyempre, yun Manaldo sabihin niya. Guevara, maaaring mag-imbestiga ang ICC prosecutor nang hindi pumupunta sa Pilipinas dahil may mga grupo naman anya sa bansa ang tumutulong at umaalalay sa kanya sa investigasyon. Sakali mang nakapasok na talaga sa bansa ang mga tauhan ng ICC, ayon kay Guevara, ang Bureau of Immigration ang magkakaroon ng impormasyon kaugnay nito. Gayunman nananatilian niya ang posisyon ng administrasyon na walang legal na mandato ang pamahalaan na makipagtulungan sa mga investigador ng ICC. Harleen Delgado, UNTV News and Rest. Yun, malinaw naman kasi talaga. Dati naman na sinabi ng presidente yan eh. Ganda na pagkakapost ko dito. Ganda ng ngiti ni Senator Bato. Ganda ng ngiti ni Senator Bato dito ah. Anyway, shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. So kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na ba magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas nang wala pong remittance fees. Ang gamit nyo lang ay Sendwave. Download nyo lang sa Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo. At pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko, at iba't ibang mga pawn shops din. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jared sa inyong unang padala, ay may karagdagan $20 kayong makukuha, mga Kojero. Kaya ayan, tayo po ay gumamit na ng Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Game. Dati na kasi sinabi ni Presidente yan na hindi niya papapasukin ng ICC sa Pilipinas to investigate. Pasok sila bilang turista, ang gusto nila, walang problema. Yun ang sinabi niya before. Sino lang ba yung umi-issue? Bakit ginagamit yung ICC na yan? Bakit? Kasi nga, panic mode. Panic mode na kasi. Kaya nag-iingay yung mga DBS kasi panic mode. They know it. Alam nila na nawawalan na sila ng suporta. Hindi lang sa politika. Alam nila yan. Ako nga, dati supporter ako. Supporter ako ni Digong eh. Ngayon, medyo parang... parang, diba? But again, admittedly, sinuportahan ko si Digong kasi between the Dilawan at kay Digong na lang ako sasama. Panic mode na to. Yung pagsasabi ng pulburon, panic mode. It's an evidence and proof of panic mode. It is what it is. Kaya ito, kasama dito yan. Kasama yung pagsasabi na pumapasok ng ICC sa Pilipinas. Dahil panic mode nga. Because of panic mode. Alam niyo, naalala niyo diba nung pinanood natin yung video, nung bin-breakdown natin? Dalawa yung issue doon na inilabas ni Attorney Harry Roque. Yung isa, mamaya topic natin. Pero isa doon, itong ICC. I have a feeling na kaya nila bin-bring up yung issue ng ICC. Kasi, they thought, akala ng kabilang kampo, masusolidify nila yung support on their end kapag dinamay ang sovereignty ng Pilipinas. Partly true. Kasi tayo mga Pilipino, ayaw natin sa mga mananakop. Ayaw talaga natin yan. Tsaka yung gigil at galit natin sa West Philippine Sea is evidence, is proof na tayo mga Pilipino, pinapangalagaan natin yung soberenya natin. Gusto talaga natin bantayan yan. That's proof. Yung sa survey na lumalabas na mas marami ngayong Pilipino ang nagsasabi na protektahan ng interes sa West Philippine Sea, na ayaw ng mga Pilipino na sa China, it is because of our love of country. So,
siguro sa isip-isip nila, kapag naikabit nila yung issue ng ICC kay Presidente, na pinapapasok na ni Presidente ang ICC sa Pilipinas, kasi yun ang words ni Attorney Harry Roque. Ang words niya is, bakit natin hinahayaan apakan ng parang something like that? Hinahayaan nating bastusin ang ating soberenya, parang ganun. It is a violation of our sovereignty. Yun. So parang ang gusto nilang gawin, ikinakabit nila yung issue ng soberenya sa ICC kay PBBM. Na kapag pinabayaan ni PBBM na makapasok ang ICC sa Pilipinas, pinabayaan na rin ni PBBM ang ating soberenya. Kaso nga lang mo, mga kakotsero, may problema. Anong problema? Yung mensahero. Okay sana yung message. Kaso the messenger is wrong. Bakit? This same person, si Attorney Harry Roque, has been advocating for China. How can you question yung galaw ni PBBM tungkol sa ICC and sovereignty while at the same time, ikaw mismo payag ka sa ginagawa ng China? Bilib na bilib ka sa ginagawa ng China. Ito yung sinasabi ko. Ito yung sinasabi ko, mga kotsero, pagiging ng double standards ng mga Duterte basta balasuba supporters. Pagdating sa issue ng sovereignty, pagdating sa ICC, hindi, issue ng sovereignty yan, huwag papasukin ng ICC sa Pilipinas. I'm of the same persuasion, mga kotsero. Yun din ang iniisip ko. Huwag kayong pumasok dito. Bakit? Dahil maayos ang judicial system ng Philippines. Maayos ang judicial system ng Pilipinas at hindi natin kailangan ng ICC. Kaya nating dinggin ang ating mga sariling krimen. Ang mga huwes natin ay kayang duminig ng ating sariling mga krimen na ginagawa sa bansa. Ang mga abogado natin dito sa Pilipinas ay kayang ipagtanggol ang mga karapatan ng mga naging biktima ng war on drugs. Ang ating Korte Suprema ay kaya nilang dinggin lahat ng kaso na inaakyat sa kanilang lamesa dyan sa Korte Suprema. So hindi natin kailangan ng ICC. I'm with them as far as that is concerned. Pero bakit pagdating sa issue ng China, tahimik kayong lahat? You cannot cherry pick. You cannot cherry pick the definition of sovereignty on one topic, tapos dadalin mo yung issue ng sovereignty sa kabilang topic, tapos hindi siya mag-a-apply. Imposible. Hindi pwedeng ganun. Kapag ganun ka, ang tawag sa'yo, ipokrito. Ipokrito ka pag ganun ka. Sa isang banda, pinaglalaban mo ng sobra yung isang bagay, pero pagdating sa isang bagay na pabor sa'yo, na gusto mong mangyari, hindi mo na ipaglalaban. Kaplastikan yun, men. Hindi ko sinasabing plastic si Attorney Harry Roque. Ang sinasabi ko lang, kapag ako ang gumawa nun, kaplastikan yun. Kayo, sa palagay nyo, hindi ko sasabihin sa inyo kung anong iisipin nyo. Kayo ang mag-decide kung anong palagay nyo dun. I'm so disappointed. Binoto ko pa naman yan. Kasi nga, mga kotsero, and alam nyo, si PBBM hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagbabago ng posisyon tungkol sa ICC. Kasi,
Kung nagbago na ang posisyon niya, mararamdaman natin lahat. Bakit pa niya kailangan itago? Elected na siya. Ba't pa niya kailangan itago yan? Nico Mariano, okay. Crime against humanity daw kasi, ito, basahin natin ito ha. Crime against humanity daw kasi ang ikakaso kay Digong, sabi ni Trillanes, kaya ICC daw kailangan. Nasa batas daw natin yun. Any truth to that? No, that's so wrong on so many levels. Number one, wala. Si Trillanes ang source so alam na natin mali yan. Mali yan. Hindi kailangan dalhin sa ICC yan. We have our own law. Meron tayong batas that punishes crimes against humanity and genocide at saka violation ng Geneva Convention. May sarili tayong batas dito sa ating bansa. In fact, sa decision pa nga ni Justice Leonen nung kinasuhan si Digong ng mga dilawamping CPP dahil unilaterally umalis tayo sa Rome Statute. Ang sabi ng Supreme Court, number one, responsibilidad natin makipag-cooperate sa ICC, number one. But that is a political question. So, bahala ang executive dyan. Number two, kahit umalis tayo sa Rome Statute, meron tayong batas na kayang magparusa sa crimes against humanity. Alam nyo ang kailangan lang gawin nitong mga mokong na na nagkaso sa ICC? Mag-file ng kaso sa ating mga prosecutors. Yun lang ang kailangan nilang gawin. So, ano nga ba ang kailangan gawin ng ICC? Ang kailangan mo pong gawin ng ICC, mga kotsero, kung gusto nilang pumasok dito sa ating bansa, makipag-usap sila sa DOJ. Hindi lang naman kailangan nilang gawin eh. Kaso hanggang ngayon, mga kotsero, wala pa rin. Hindi pa rin nakikipag-usap ang ICC sa DOJ. Hindi natin alam kung bakit. Sabi po ng DOJ, the DOJ said Wednesday, kahapon, it has had no communication with the International Criminal Court amid claims that investigators from the tribunal have already entered the country to begin their probe into the Duterte administration's deadly drug war. Diba? Sabi ni Secretary Remulla, no contact between ICC and DOJ. Remulla told in CNN Philippines in a message, don't know if they are really here. What's his basis? What's his basis? Diyos ko. Kasi naman, Attorney Roque naman kasi. Maiipit siya dito. And alam niyo mga kotsero, I don't want to be super mean. Pero, pangalan niya kasi to eh. Pangalan niya kasi to. Diba, sinugal mo yung pangalan mo para sa ganito. Okay, wait. Sabi, citing unnamed sources, he said foreigners believed to be affiliated with the court have frequented the law office assisting drug war victims. Yun. So meron po akong confirmation na talagang nag-iimbestiga ang mga dayuhan dito sa Pilipinas na labag sa ating saligang batas. Yun lang. Kasi ang hirap i-confirm eh. And again, with due respect kay Attorney Harry Roque. I'm sure he's an excellent lawyer. It's just that being a lawyer and being a propagandist doesn't go together. Tapos, sabi pa, si Soljen Menardo Guevara, sabi pa niya, the ICC prosecutor need not even come to the Philippines to proceed with the investigation. There are private groups and organizations here
which have been providing assistance to the ICC. Yun nga ang sinasabi din natin last time. Di ba sabi natin, mga kotsero, sige, sabihin na natin totoo. Let's play the devil's advocate. Sabihin natin totoo yung sinasabi ni Attorney Harry Roque. Ibig sabihin, ang kausap ng ICC sa Pilipinas, hindi ang gobyerno. Kung hindi, yung law center na itinayo niya kasama ng kanyang best friend. Which is, again, sinabi nga dito ni Soljen, there are private groups and organizations here which have been providing assistance to the ICC. So it's not the government. Ito nga yun eh. Ito yung desperate move dito, mga kotsero. Yung desperate move dito, gusto nilang idikit yung issue ng ICC kay PBBM. Gusto nilang palabasin na si PBBM ay traidor sa soberenya ng Pilipinas. Yun yung mensahe dyan. But the thing is this, ito yung problema sa kanilang propaganda. Si PBBM kontra sa China na merong literal, physical abuse na ginagawa, abuse of their authority na ginagawa sa ating soberenya. Kontra si PBBM doon. At meron ding mga salita si PBBM kung saan sinasabi niya na hindi ko papapasukin ng ICC sa Pilipinas. How do you reconcile that? Ang gusto nilang palabasin, hindi ginagawa in secret. In secret pinayagan yung pagpasok ng ICC. Paanong in secret? Ang kausap yung kaibigan mo. Hindi naman gobyerno. Ang gobyerno may plausible deniability. Nag-deny na nga sila eh. No contact between ICC and DOJ. Don't know if they're really here. What is Roque's basis? So, it seems, mga kotsero, sana, yung mga ganitong paggawa ng intriga, sana itigil na lang nila. Focus tayo sa focus tayo sa issues. Alam nyo kung itong mga DBS, to mga Duterte supporters, would just turn their focus away from politics, tapos gawin nila, manligaw sila ng mga botante, mag-work. Ganun na lang gawin nyo. Diba? Kesa yung gumagawa ng mga ganitong klase ng chismis, etc., etc. Why not? Total naman, abogado si Attorney Harry Roque. Why not tulungan nyo yung mga nagba-bar ops? Mag-sponsor kayo ng isang university na nagba-bar ops. Diba? Sponsoran nyo, sagutin nyo yung pa-hotel, sagutin nyo yung pa-review, etc., etc. instead of creating intrigues, 'di ba? Kaysa gumagawa kayo ng intriga, mas maganda ako napapansin kayo ng tao sa mga na itutulong nyo sa kanila kaysa sa yung ganito. So hanggang dito na po muna tayo for today. Alright, God bless all of you. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. At pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap dito sa aking page. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Alright, bye everyone. See you next time. Bye.